Kumusta kayo? Namiss niyo ba ako? Magandang araw po sa inyong lahat at muli po ay welcome po dito sa inyong paborito niyo pa rin ba na programa. Dear Kuya E, magandang araw po sa lahat, lalo na po sa mga tagapakinig ng inyong programa. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Ret para po sa kwentong ito. Isang kwento na puno ng takot, saya at pagmamahal na hindi inaasahan. Nagsimula ang lahat nang makilala ko si Ace, isang tahimik ngunit kakaibang lalaki sa universidad sa Maynila. Hindi siya yung tipong madali mong mapapansin pero kapag napatingin ka sa kanya, parang may kakaibang enerhiya siyang ibinubuga na hindi mo basta-basta malilimutan. Hindi kami naging magkaibigan agad. Sa simula, pareho kaming nagtatago sa likod ng mga sarili namin. Ako sa mga libro ko, siya sa mga sketch at mga plano niya bilang architecture student. Ngunit sa isang araw sa isang library, kung saan nagkatinginan kami ng matagal, isang titig na puno ng hindi nasasabi at doon nagsimula ang lahat. Dumaan ang mga araw na puno ng pag-aalinlangan. Minsan naiisip ko kung ano ang pakiramdam ng tunay na kalayaan, ang makapili ng sarili mong landas at ng sarili mong mamahalin. Sabi ni Ace, ang kalayaan ay hindi lang tungkol sa mga bagay na nakikita ng iba, kundi sa pagtanggap sa kung sino ka talaga. Hindi naging madali ang daan namin. Sa mundo na puno ng mga tanong at panghuhusga, napakahirap Kuya E na ipakita ang tunay na sarili. Maraming mga matang nagmamasid, mga bulong na kumakalat at mga pangamba na pawang nananakot sa bawat hakbang. Sa kabila ng lahat, Kuya E, pinili naming subukan ang pagmamahalan namin. Sa bawat araw, nararamdaman ko na hindi lang kami basta magkaibigan, kundi dalawang taong sabik na magmahal at sabik na maunawaan. Kahit pa maraming hadlang sa relasyon naming dalawa ni Ace. Isang gabi na bumuhos ang ulan, nagkasama kami sa isang maliit na kubo sa gilid ng ilog. Sa init ng apoy, nagkwentuhan kami ng walang takot. Doon ko naramdaman na ang pag-ibig ay hindi lang madali, pero may kapangyarihan siyang magbigay ng lakas. Kakaiba rin siya. Meron siyang kalakihan. Alam nyo na yon. Pero tulad ng mga kwento ng buhay, hindi lahat Kuya E ay puro saya. May mga araw na ako mismo ang nagdududa. Naisip ko kung sulit ba ang lahat ng paghihirap. Isang gabi kasi nagkaroon kami ng matinding away. Sa init ng damdamin, nasabi ko ang mga salitang hindi ko naman tunay na ibig sabihin at iniwan ko siya ng walang paalam. Hindi ko inaasahan Kuya E na hahabulin ako ni Ace sa kalagitnaan ng ulan. Dala niya ang isang lumang notebook puno ng mga sulat na isinulat niya para sa akin. Mga sulat na puno ng pag-asa at pagmamahal sa akin. Hindi ko mapigilang mapaiyak Kuya E kay Ace sa mga sinabi niya doon. Doon ko lamang naintindihan na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa mga salita talaga, kundi sa mga gawa at sa mga sandaling naroon siya sa kabila ng lahat. Pagkatapos ng gabing yon sa ilalim ng ulan, naalala ko na hindi lang kami nagmahal ng basta-basta. Nagmahal kami ni Ace sa gitna ng mga unos, sa gitna ng mga sigalot sa sarili at higit sa lahat, sa gitna ng mga inaasahan ng mundo na hindi kami angkop na magmahal ng ganitong tao. Hindi ko masyadong binigyan ng pansin noon ng pamilya ko. Masaya na ako na makatakas sa kanilang mga tanong at hirit tungkol sa buhay ko. Kung kailan ako mag-aaral ng seryoso, kung kailan ako magtatapos at kung sino ang babae na gusto kong pakasalan. Hindi ko sila sinisisi dahil iyon ang kanilang mundo at iyon ang tanging alam nila. Pero sa akin, may ibang hinahanap akong mundo. Isang mundo kung saan maaari akong maging totoo. Si Ace ay naging lakas ko sa lahat ng iyon.
Sa kabila ng mga araw na pakiramdam ko ay nag-iisa ako, palaging nandyan siya para ipaalala sa akin na hindi ako nag-iisa. Hindi lang siya naging kasintahan, ngunit siya rin ang naging kaibigan, kapatid at tagapagtanggol ko sa buhay. Isang araw, isang malaking pagsubok ang dumating sa amin. Napansin namin na may mga tao sa university namin ni Ace na nagsisimula ng magbulungan tungkol sa amin. Hindi kami nakatakas sa mga tingin na puno ng panghuhusga, sa mga pangalang ipinasa-pasa at sa mga email na puno ng panlalait. Isa itong malakas na suntok sa mga puso namin ni Ace. Naalala ko ang araw na yon na umuwi ako ng luhaan. Hindi ko maintindihan kung bakit parang natatakot na akong bumalik sa universidad na yon at sa mga lugar na dati kong kinakatakutan. Pero higit pa roon, natatakot akong baka mawala si Ace, ang taong naging ilaw ko sa gitna ng dilim. Pero hindi siya sumuko. Sa kabila ng mga pagsubok, naglalakad si Ace sa tabi ko ng mahigpit ang hawak ng mga kamay ko. Na parang sinasabi niya na kahit anong mangyari, hindi niya ako iiwan. Napakalaki ng tapang niya para sa amin. Isang gabi, Kuya E, habang nakaupo kami sa isang maliit na kainan sa tabi ng kalsada, sinabi ni Ace sa akin, "Ret, hindi tayo perpekto. Hindi tayo normal para sa kanila, pero para sa akin, ikaw ang pinakamahalagang tao sa mundo." Hindi ko maiwasang maiyak, Kuya E. Hindi dahil sa awa o lungkot, kundi dahil sa tindi ng pagmamahal na nararamdaman ko mula kay Ace. Ang taong ito na dati kong hindi lubos na naintindihan ay naging tahanan ko, pero hindi pa rito nagtatapos ang mga laban namin. Lumapit ang pamilya ko. Alam ko na nararamdaman nila ang iba sa akin, ang mga lihim na itinatago ko. Hindi ko sinasadyang masaktan sila, pero hindi ko rin maipagkaila ang nararamdaman ko para kay Ace. Isang gabi, nagkaroon kami ng matinding diskusyon ni Papa. Nagtanong si Papa ng diretso sa akin, "Ret, ano ba talaga ang gusto mo? Sino ba talaga ang mahal mo?" Hindi ko siya sinagot agad, Kuya E. Napakahirap harapin ang mga salita na yon para sa akin. Pero sa huli, sinabi ko kay Papa ang totoo, kahit alam kong masakit ito para sa kanya. Sinasabi ko po, "Papa, mahal ko si Ace. Mahal ko siya ng buong puso." Nagtagal ang katahimikan. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ng papa ko, pero sa sandaling yon, nararamdaman ko na ang pagbagsak ng mga pader na matagal na ring nakatayo sa pagitan namin. Hindi naging madali ang pagtanggap ni Papa. Maraming beses na gusto kong sumuko dahil sa takot na mawalan ng pamilya, ng mga kaibigan at ng mga pangarap na matagal kong pinangarap. Nagtagal ang katahimikan. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ng papa ko. Pero sa sandaling iyon, naramdaman ko ng pagbagsak ng mga pader. Hindi naging madali. Naulit. Pero si Ace sa bawat hakbang ng paglalakbay ko ay laging nandiyan. Siya ang nagsilbing boses sa puso ko, ang lakas ko sa bawat gabi ng pag-aalinlangan. Isang gabi, Kuya E, naalala ko ang pagkakataon ng nagkasama kami ni Ace sa isang maliit na silid sa tuktok ng gusali ng universidad namin. Hindi kami nagsalita ng marami. Ang tanging naririnig ko ay ang tunog ng hangin at ang tibok ng puso namin. Doon, niyakap ni Ace ako ng mahigpit at sinabi, "Hindi mo kailangang matakot, Ret. Kasama mo ako. Paglalaban kita." Sa mga sandaling yon, naramdaman ko na hindi kami nag-iisa. Pero hindi lang sa loob ng bahay ang mga laban namin. Sa labas at sa mundo, kailangan pa rin naming ipaglaban ang karapatan naming magmahal ng walang takot. Nakita namin ang mga baluktot na tingin ng lipunan, ang mga patibong ng diskriminasyon at ang mga hadlang ng mga maling paniniwala. Isang araw, Kuya E, habang naglalakad kami ni Ace sa EDSA, may isang grupo na nilapitan kami. Nangaasar at nagtatanong kung bakit kami magkasama. Napuno ako ng galit at takot, pero hinarap ni Ace ang sitwasyon ng buong tapang. Sila ang dahilan kung bakit nagsimula kaming magsalita tungkol sa karapatan namin para ipaglaban ang pagmamahal na nararapat sa amin. Minsan, nagtanong ako kay Ace, "Bakit mo kaya ako pinili na mahalin?"
kahit na alam mong mahirap para sa akin. Sumagot si Ace ng diretsyo. Dahil sa'yo, natuto kong magmahal ng totoo, maging totoo. Sa'yo ko nakita ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Hindi ko inaasahan na ang pagmamahal ay magiging isang laban. Ngunit sa bawat laban na ito, natututunan namin kung gaano katatag ang samahan namin ni Ace. Hanggang ngayon, Kuya E, sinusulat ko yung liham na ito bilang paalala na kahit hindi kami perpekto, na ang kwento namin ay totoo at totoo rin ang pagmamahal namin sa isa't isa. Gusto kong sabihin sa mga nakikinig sa iyo, Kuya E, na hindi kayo nag-iisa. Kung kayo ay may mga takot, pangamba o pag-aalinlangan, huwag kayong matakot humingi ng lakas at umibig ng buong puso. Bukod dito, mahalin nyo ang sarili ninyo at mahalin po ninyo ang taong nagpapasaya sa puso nyo. Kahit ano pa man ang sabihin ng mundo at kahit na anong gender niya. Sa mga nakikinig, huwag kayong matakot magmahal ng buong puso. Huwag kayong matakot ipakita kung sino kayo. Dahil sa huli, ang pagmamahal ang siyang magpapasaya sa atin mula sa mga takot natin. Maraming salamat Kuya E sa pagbibigay ng espasyo para sa mga kwentong gaya nito. Sana ang kwento ko ay makatulong sa mga gaya namin ni Ace na patuloy pong lumalaban. Sana ang paglalakbay namin ni Ace ay magbigay inspirasyon sa iba. Hanggang sa muli, Red. Maraming salamat sa iyo, Red. Ayan, ito yung mga kwento na lumalaban talaga sa kabila ng mga hindi magandang mga pinagdaraanan sa buhay at sa mga kabila pa rin ng mga pagsubok ay talagang lumalaban at lalaban para lamang makamtan. Wow! Para lang makamtan yung kanilang pag-ibig na inaasam-asam. Maraming salamat sa iyo, Ret. At muli po ay maraming salamat sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito lamang po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat. And welcome back to me.